Isang sobrang kulay brown. Walang pangalan ng nagpadala. Walang address kung saan ito nanggaling. Ito ang bumungad kay Attorney Clarice De Leon nang buksan niya ang pinto ng kanyang opisina. Nakapatong lang ito sa ibabaw ng kanyang lamesa, tila isang ahas na tahimik na naghihintay. Binuksan niya ito. Sa loob, mayroong mga litrato. Mga litratong malinaw, makulay, at matalim. Isang lalaki, isang babae, at isang maliit na batang babae, mga 3 taong gulang. Sa unang litrato, masaya silang kumakain sa isang simpleng restaurant. Sa pangalawa, magkaakbay ang lalaki at ang babae habang pinapanood ang batang naglalaro. Sa pangatlo, at ang pinakamasakit sa lahat, buhat-buhat ng lalaki ang bata. Hinahalikan ito sa noo na may ngiting puno ng pagmamahal. Isang perpektong pamilya. Nanlamig ang mga kamay ni Clarice. Bawat paghinga niya ay tila may karayom na tumutusok sa kanyang dibdib. Kilala niya ang lalaki, ang ngiti nito, ang tindig, ang paraan ng pagtitig na tila ba kayang protektahan ang buong mundo. Siya, si Rafael, ang kanyang asawa. Kaninang umaga lang, ang mga ngiting iyon ay para sa kanya. Naalala niya ang amoy ng kapeng bagong timpla na inihanda ni Rafael para sa kanya. Naalala niya ang halik nito sa kanyang noo bago siya pumasok sa kotse. Good luck sa hearing mo, mahal. Ipagpanalo mo. Bulong nito. Galingan mo. You are the best. Ang mga salitang yon ay musika sa kanyang pandinig kanina. Ngayon, para itong lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Sino ang babaeng ito at sino ang batang iyon? Sa ilalim ng mga litrato, may isa pang kapirasong papel. Nakasulat dito sa itim na tinta sa paraang tila nagmamadali. Pangalawang pamilya. 2 salita. Iyon lang. 2 salita na kayang wasakin ang lahat ng pinaniwalaan niya. Napaupo si Clarice sa kanyang upuan. Ang buong paligid ay tila umikot. Ang mga tropeo ng pagkapanalo sa mga kaso na nakahilera sa kanyang estante ay tila nanunukso. Ang mga lobooks na sandata niya sa araw-araw ay tila mga batong pumapasan sa kanyang balikat. Siya si Attorney Clarice De Leon, ang abogadong hindi natatalo. Ang babaeng kilala sa pagiging matalas, sa paghahanap ng katotohanan gamit ang ebidensya, hustisya. Iyon ang kanyang krusada. Ngayon, ang ebidensya ay nasa palad niya. Malamig, matigas, at walang awa. Ma'am, isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang sekretarya, si Ana. Ma'am, ang galing niyo po kanina. Grabe, talo na naman ang kalaban. Masayang bati nito. Pinilit ni Clarice na ngumiti. Mabilis niyang isinilid ang mga litrato pabalik sa sobre at itinago sa ilalim ng isang folder. Salamat, Ana. Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na boses. May kailangan pa ba ako? Wala na po, ma'am. Pwede na po kayong umuwi ng maaga. Deserve niyo po. Umuwi. Ang salitang iyon ay biglang naging isang dayuhang konsepto. Saan siya uuwi? Sa bahay na puno ng kasinungalingan? Sa lalaking binuo ang mundo niya? At ngayon, ay siya ring sumisira nito? Nagpaalam siya sa kanyang mga staff. Tumatanggap ng mga pagbati na hindi na niya maramdaman ang sinseridad. Bawat ngiti ay isang maskara. Bawat hakbang palabas ng building ay isang pagpapanggap. Sa loob ng kotse, muli niyang tiningnan ang mga litrato. Ang isip niya bilang abogado ay nagsimulang gumana. Kailan ito kinunan? Saan? Ang mga damit na suot ni Rafael? Pamilyar. Ito yung araw na sinabi niyang may overtime siya sa opisina. Ang restaurant, mukhang nasa probinsya. Ito yung weekend na sinabi niyang may business trip siya sa Laguna. Ang bawat kasinungalingan ay tila mga piraso ng puzzle na ngayon ay nabubuo. At ang larawang nabubuo ay isang larawan ng kataksilan. Pagdating niya sa bahay, tahimik. Kadalasan, nauuna siyang umuwi. Inihanda niya ang sarili. Huwag magpadalos-dalos. Mag-isip na parang abogado.
Kailangan mo ng mas matibay na ebidensya. Huwag hayaang talunin ng emosyon ng rason. Maya-maya pa bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. May dalang isang maliit na buke ng rosas. Para sa pinakamagaling na abogada sa buong mundo, sabi niya, ngumingiti. Ang nangiti na nasa litrato, naramdaman ni Clarice ang pag-init ng kanyang mga mata. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isampal sa mukha nito ang mga litrato, pero pinigilan niya ang sarili. Salamat, sabi niya. Kinuha ang mga bulaklak. Ang bango nito ay tila nakakasulasok. Niyakap siya ni Rafael mula sa likod. I'm so proud of you, mahal. Sa yakap na yon, na dati paraiso niya, naramdaman na lang ni Clarice ang lamig. Biglang tumunog ang cellphone ni Rafael. Nakita ni Clarice ang pagbabago sa mukha nito nang tingnan kung sino ang tumatawag. Nawala ang nangiti. Napalitan ito ng pag-aalala. Lumayo ito ng kaunti para sagutin ang tawag. Hello! Sabi ni Rafael sa mahinang boses. Anong nangyari? Kalma lang. Sige. Papunta na ako dyan. Huwag kang aalis. Mabilis niyang ibinaba ang tawag. Humarap siya kay Clarice at pilit nang ngumiti ulit. Pero kitang-kita ni Clarice ang pagkabalisa sa mga mata nito. Mahal, sorry. May emergency lang sa trabaho. May kailangan lang akong asikasuhin. Babalik ako kaagad. Okay? Hinalikan siya nito sa noo. Isang mabilis na halik at nagmamadaling lumabas ng pinto. Naiwan si Clarice na nakatayo sa gitna ng kanilang sala. Hawak ang mga rosas. Ang bango nito ay simbolo ng isang pag-ibig na baka patay na. Narinig niya ang pagsara ng pinto, ang tunog ng kotseng papalayo. Dahan-dahan, kinuha niya ang sobre mula sa kanyang bag. Tiningnan niya muli ang mga litrato at pagkatapos ay ang pinto kung saan kalalabas lang ng kanyang asawa. Nagsisimula pa lang ang paglilitis at ang una niyang isasalang na akusado ay ang sarili niyang asawa. Hindi nakatulog si Clarice ng gabing iyon. Bawat pikit ng kanyang mga mata, ang mga litrato ang kanyang nakikita. Bawat pag-ikot niya sa kama, ang amoy ng pabango ni Rafael na naiwan sa unan ay tila isang insulto. Bawat paghinga nito sa kanyang tabi ay isang paalala ng kasinungalingan. Kinabukasan, pumasok siya sa trabaho na parang isang multo. Ang isip niya ay wala sa mga kasong hinahawakan niya, kundi nasa lalaking natutulog pa sa kanilang kama nang umalis siya. Okay ka lang, ma'am? Tanong ni Ana ang kanyang sekretarya na may pag-aalala. Namumutla po kayo. Okay lang ako. Mabilis na sagot ni Clarice. Pilit nang ngumiti. May biglaan lang na meeting with a client. It's confidential. I-cancel mo muna lahat ng appointments ko ngayong umaga. Isang kasinungalingan. Isa pang kasinungalingan. Natututo na siyang magsinungaling tulad niya. Pagkasabi noon, kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na umalis. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, pero alam niya kung sino ang kanyang susundan. Nag-abang siya sa isang coffee shop malapit sa opisina ni Rafael. Nagtago siya sa likod ng isang dyaryo. Pakiramdam niya ay isa siyang kriminal. Si Attorney Clarice De Leon, gumagawa ng isang bagay na napaka-personal at desperado. Nakakahiya. Ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matimbang kaysa sa kanyang hiya. 10:00 ng umaga, lumabas si Rafael sa kanyang opisina. Ngunit hindi ito sumakay sa kotse ng kumpanya. Naglakad ito sa kanto at pumara ng taxi. Doon na nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Clarice. Ito na. Sinundan niya ang taxi. Maingat. Nagpapanatili ng distansya para hindi siya mapansin. Ang biyahe ay nagdala sa kanila palayo sa magagarang gusali ng Makati, patungo sa isang lugar na mas simple, mas tahimik. Isang residential area sa Quezon City. Huminto ang taxi sa tapat ng isang maliit na bungalow. Bumaba si Rafael, lumingon-lingon na, tila tinitiyak na walang nakasunod. Bago mabilis na pumasok sa gate, ipinark ni Clarice ang kanyang kotse sa kabilang kanto, sa ilalim ng isang malaking puno.
kung saan hindi ito kapansin-pansin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Basang-basa ng pawis ang kanyang palad habang hawak ang manibela. Kinuha niya ang kanyang cellphone, itinutok niya ang kamera at ginamit ang pinakamataas na zoom. At doon, nasaksihan niya ang eksenang tuluyang dudurog sa kanyang puso. Lumabas si Rafael sa may hardin ng bahay. Kasunod niya ang babae sa litrato. At ilang sandali pa, lumabas din ang batang babae. Tumatakbo palapit kay Rafael, sumisigaw ng papa. Papa. Ang salitang iyon ay tumama kay Clarice na parang isang bala. Binuhat ni Rafael ang bata. Itinaas ito sa ere. Ang tawa ng bata ay rinig na rinig hanggang sa kinaroroonan niya. Isang tunog na dalisay at masaya. Ngunit para kay Clarice, iyon ay parang tunog ng isang basag na salamin. Pinanood niya ang bawat galaw. Ang paraan ng pag-upo ni Rafael sa isang maliit na upuan sa hardin. Ang paglapit ng babae, may dalang isang baso ng juice para sa kanya. Nag-usap sila, hindi marinig ni Clarice ang mga salita, pero nakikita niya ang pagiging pamilyar sa kanilang mga kilos. Isang pag-uusap ng dalawang taong komportable sa isa't isa. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang kontrabida, ang tagalabas. Ang pinakamatinding dagok ay dumating pagkatapos ng ilang minuto. Pumasok ang babae sa loob ng bahay at lumabas muli na may hawak na sobre. Isang makapal na sobreng kulay puti. Inabot ito ni Rafael sa babae. Hindi mali. Mula sa bulsa ni Rafael, si Rafael ang kumuha ng isang makapal na sobreng kulay puti mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa baba. Para kay Clarice, iyon na ang selyo, ang ebidensyang hindi maikakaila. Pera. Suporta, ang bayad para sa isang lihim na buhay, hindi na niya kinaya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Hindi ito iyak ng lungkot, kundi iyak ng galit. Ang pagkasuklam, pinaandar niya ang kotse. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Hindi na niya kayang manatili doon kahit isang segundo pa. Nagmaneho siya palayo. Walang direksyon, ang mga luhang lumalabo sa kanyang paningin. Ang imahe ni Rafael na buhat-buhat ang bata, ang imahe niya na nag-aabot ng pera, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang sakit. Ang sakit ay tila isang pisikal na bagay, isang kutsilyong nakatarak sa kanyang dibdib na pilit niyang binubunot, pero mas lalo lang lumalalim ang sugat. Gabi. Nakahain na ang hapunan. Isang hapunan na niluto ni Clarice, pero wala siyang ganang kumain. Bawat pagkain ay tila walang lasa. Naghihintay lang siya. Nang dumating si Rafael, sinalubong niya ito ng isang blangkong ekspresyon. "Kumusta ang araw mo, mahal?" Tanong ni Rafael, sinusubukang halikan siya sa pisngi, pero bahagya siyang umiwas. Naramdaman ni Rafael ang lamig. "May problema ba?" Umupo si Clarice sa hapagkainan. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang mga mata niya ay matalas. Parang isang abogadong handa ng mag-cross-examine. "May tiningnan ako kanina, Rafael." Panimulan niya, ang boses ay kalmado, pero may pahiwatig ng panganib. "Ang joint savings account natin." Nakita ni Clarice ang bahagyang pagkabigla sa mga mata ni Rafael, isang kislap ng gulat na mabilis din nitong tinago. "Oh?" Maikling sagot nito. "May malaking withdrawal last week." Pagpapatuloy ni Clarice, hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Gusto ko lang malaman kung saan napunta. Baka nakalimutan mong sabihin sa akin." Natahimik si Rafael. Umiwas ito ng tingin. Kumuha ito ng baso at nagsalin ng tubig. Anumang ginagawa nito, basta't hindi lang tumingin ng diretso sa kanya. "Ah, yun ba?" sabi ni Rafael. Ang boses ay pilit na pinapaging kaswal. "Oo nga pala. Pasensya na. Nakalimutan kong sabihin. Nag-invest kasi ako. Isang maliit na business venture lang, kasama ang isang kaibigan." Isang kaibigan. Isang maliit na business venture. Isang kasinungalingan. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clarice ang tuluyang pagkamatay
ng kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang huling sinulid ng tiwala ay naputol. Ang pagsisinungaling niya ng harapan, ang pagtatakip sa kanyang kasalanan, iyon ang pinakamasakit sa lahat. Hindi na siya sumagot. Ngumiti lang siya. Isang nangiting malamig, isang nangiting mapait. Iyon na ang huling patak ng lason. At alam na ni Clarice ang kailangan niyang gawin. Hindi na tsismis, naging isang epidemya. Kumalat ito sa apat na sulok ng legal community na parang apoy. Sa tuyong damuhan, mabilis, walang awa. At nakakapasong totoo, kahit na ang pinagmulan ay kasinungalingan. Narinig mo na ba ang tungkol kay Atty. De Leon? Grabe, di ba? Ang galing-galing sa korte, pero ang asawa, hindi kayang hawakan sa leeg. Nakakahiya. Paano ka paniniwalaan ng kliyente mo kung mismong pamilya mo? Wasak. Ang mga bulungan ay sumusunod kay Clarice saan man siya magpunta. Sa pasilyo, sa elevator, maging sa loob ng comfort room ng kababaihan. Hindi niya kailangang marinig ang bawat salita. Nakikita niya ito sa paraan ng kanilang pagtingin, isang halo ng awa at panunukso. Isang tingin na nagsasabing, kawawa ka naman. At para kay Clarice, ang awa ang pinakamasakit na insulto. Mas naging malala ang lahat ng may isang blind item na lumabas sa isang sikat na legal blog. Hindi pinangalanan, pero ang mga detalye ay malinaw na tumutukoy sa kanya. Isang kilalang Iron Lady litigator na madalas magwagi sa korte. Tila natalo sa sarili nitong tahanan. Ang kanyang businessman husband ay di umano'y may itinatagong second family sa isang tahimik na subdivision sa QC. Pakiramdam ni Clarice ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat. Ang kanyang personal na kabiguan ay naging pampublikong libangan. Ang kanyang profesional na imahe na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon ay unti-unting nadudungisan. Ang kanyang trabaho ang naging unang biktima. Clarice, sabi ni Atty. Sandoval, ang senior partner ng kanilang law firm, habang nakaupo sila sa loob ng malaking opisina nito. Alam mo namang nirerespeto ko ang kakayahan mo. You are one of our best. Pero, ang reputasyon ng firm ang nakataya dito. Hindi makatingin ng diretso si Clarice. Nakatitig lang siya sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Ang mga kliyente natin, nagtatanong na. Pagpapatuloy ni Atty. Sandoval, this is a firm that prides itself on integrity and strength. This, mess, it makes us look weak. Isang sampal. Bawat salita ay isang sampal sa kanyang mukha. Ang kanyang personal na kalat ay nakaaapekto na sa kanyang karera. Ang dalawang bagay na iniingatan niya, ang kanyang pag-aasawa at ang kanyang propesyon, ay sabay na gumuho. Nang araw ding iyon, sa isang pagdinig, ginamit ito ng kanyang kalabang abogado laban sa kanya. Your Honor, sabi ng abogado, with all due respect to my esteemed colleague, paano natin mapagkakatiwalaan ang kanyang argumento tungkol sa sanctity of a contract kung ang sarili niyang sagradong kontrata ng kasal ay, well, questionable? Nagtawanan ng ilang tao sa loob ng korte. Napatayo si Clarice. Ang dugo ay umakyat lahat sa kanyang mukha. Objection, Your Honor. That is irrelevant and highly inappropriate. Sustained, sabi ng hukom. Counsel, stick to the facts of the case. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinsala ay nagawa na. Nanalo pa rin si Clarice sa kaso, pero ang pakiramdam ay isang mapait na tagumpay. Paglabas niya ng courtroom, hindi na siya ang kinatatakutang Atty. De Leon. Siya na si Clarice, ang abogadong niloko ng asawa. Ang kahihiyan ay isang mabigat na balabal na nakapatong sa kanyang mga balikat. Gabi, umuulan ng malakas, tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Nakatayo si Clarice sa harap ng malaking bintana ng kanyang opisina, tanaw ang mga ilaw ng syudad sa ibaba. Ang bawat patak ng ulan na dumadampi sa salamin ay tila luha. Galit siya. Galit siya kay Rafael
sa ginawa nitong panloloko. Galit siya sa babae at sa bata na sumira ng kanyang buhay. Galit siya sa mga taong hinuhusgahan siya. Pero sa ilalim ng lahat ng galit na yon, mayroong mas malalim na emosyon, takot. Takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Takot na habang buhay siyang maging katawa-tawa sa mata ng lahat. Ang kanyang pride bilang isang abogado, ang kanyang dangal bilang isang babae, ay dinudurog. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang bawiin ang kontrol. At sa mundo ni Clarice, ang kontrol ay nakukuha sa pamamagitan ng batas. Umupo siya sa kanyang lamesa. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang liwanag mula sa screen ay nag-iilaw. Sa kanyang mukha na basang-basa ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng kalungkutan. Napalitan ito ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang mag-type sa keyboard. Mabilis. Tiyak. Walang pag-aalinlangan. Bawat letra ay tila isang martilyo. Bawat salita ay isang pako. Republic of the Philippines Regional Trial Court National Capital Judicial Region. Clarice De Leon, Petitioner versus Rafael De Leon, Respondent. X. X. Petition for Legal Separation. Sa bawat salitang kanyang tinatype, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng kanyang lakas. Ito ay hindi na lang tungkol sa isang pusong sinaktan. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa kanyang pangalan, sa kanyang karera, sa nag-iisang bagay na natitira sa kanya. Ito na ang kanyang magiging hatol. Isang hatol na hindi maipapanalo ni Rafael. Tumunog ang cellphone ni Rafael. Isang unknown number ang tumatawag. Humigpit ang hawak niya sa manibela. Bawat pagring ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Alam na niya kung sino ito. Sinagot niya ito gamit ang kanyang car's hands-free system. Hello? Oh, Rafael. Isang magaspang na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na tila may kasamang kalawang at usok ng sigarilyo. Kumusta na ang utang ng kapatid mo? Baka nakakalimutan mo na? Hector, sagot ni Rafael, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi ko nakakalimutan. Sinabi ko sa'yo, ginagawan ko ng paraan. Isang tuyong tawa ang narinig niya. Magaling, dahil malapit na ang katapusan ng buwan. At alam mo, naiinip na ako. Baka gusto kong bumisita dyan sa maganda ninyong bahay? O kaya naman sa opisina ng magaling mong asawa. Attorney Clarice De Leon. Di ba? Sikat siya. Baka matulungan niya tayong magbilang ng pera. Nanlamig ang buong katawan ni Rafael. Ang pagbabanta ay malinaw. Huwag mong idamay si Clarice. Huwag! Mariing sabi ni Rafael. Huwag na huwag mong idadamay ang asawa ko dito. Magbabayad ako. May nakuha na akong pera. Magkita tayo. Sige, sa dating lugar. Bukas. Siguraduhin mong kompleto yan, Rafael. Dahil sa susunod na kulangin ka, baka interes na sa buhay mo ang kukunin ko. Click. Ibinaba na ni Hector ang tawag. Napahampas si Rafael sa manibela. Frustration, galit, at higit sa lahat, takot. Isang takot na hindi para sa sarili niya, kundi para kay Clarice. Kung malalaman lang ni Clarice ang gulo na pinasok ng kapatid niya, isasali lang niya ang sarili niya. Susubukan niyang labanan ang mga taong ito gamit ang batas. Pero hindi batas ang pinaiiral ng mga taong tulad ni Hector. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang magsinungaling para protektahan siya. Kahit na ang kapalit nito ay ang tiwala ni Clarice sa kanya. Itinigil niya ang kotse sa tapat ng maliit na bungalow sa Quezon City, ang bahay kung saan nakatira si Maria, ang asawa ng yumaon niyang kapatid, at ang pamangkin niyang si Lia. Pagpasok niya sa gate, sinalubong siya ng isang maliit na anghel na tumatakbo. Tito Papa! Sigaw ng bata. You're here! Agad na gumaan ang pakiramdam ni Rafael. Binuhat niya si Lia at niyakap ng mahigpit.
Tito Papa ang tawag sa kanya ng bata, simula nang mamatay ang ama nito. Siya na ang tumayong ama. Rafael, buti nakarating ka, sabi ni Maria na lumabas ng bahay. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Tumawag na naman ba sila? Tumango si Rafael. Ako nang bahala, Maria. May dala akong pera para sa bayad bukas. Inabot niya ang sobre, ang parehong sobreng nakita ni Clarice, kay Maria para itago nito. Salamat, Rafael, sabi ni Maria, nangingilid ang luha. Pasensya ka na sa abala. Kung hindi lang dahil sa amin. Huwag mong sabihin yan, putol ni Rafael. Pamilya tayo. At si Lia, responsibilidad ko siya. Umupo siya sa hardin habang naglalaro si Lia. Pinanood niya ang pamangkin. Sa mukha nito, nakikita niya ang kanyang kapatid. Ang nakababatang kapatid na pumasok sa maling negosyo, umutang sa mga maling tao, at namatay sa isang car accident habang desperadong naghahanap ng paraan para makabayad. Bago ito nalagutan ng hininga sa ospital, iisa lang ang huling habilin nito sa kanya. Kuya, si Lia, si Maria, huwag mo silang pababayaan. Kinuha ni Rafael ang kanyang pitaka. Tiningnan niya ang isang luma at lukot na litrato. Siya at ang kanyang kapatid, nung mga bata pa sila, magkaakbay at nakangiti. Hindi ko sila pababayaan, kapatid. Bulong niya sa hangin. Pangako. Ang bigat ng pangakong yon ay pasan-pasan niya araw-araw. Ito ang dahilan ng kanyang mga puyat, ng kanyang mga kasinungalingan, ng unti-unting pagkasira ng tiwala ng babaeng pinakamamahal niya. Kinagabihan, pag-uwi niya sa kanilang bahay, pakiramdam niya ay pagod na pagod siya. Ang tanging gusto lang niya ay ang yakap ni Clarice, ang kanlungan niya, ang kanyang pahinga. Pagpasok niya sa pinto, nakita niya itong nakaupo sa kanilang hapagkainan. Tahimik. Ang ilaw sa itaas nito ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na ginagawang isang estranghero, ang kanyang asawa. Walang pagbati, walang malangiti. Sa ibabaw ng lamesa, sa pagitan nilang dalawa, ay may mga papeles. Ano to? Tanong ni Rafael. Lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi sumagot si Clarice. Itinulak lang nito ang mga papel palapit sa kanya. Kinuha ni Rafael ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binabasa ang mga unang salita. Petition for legal separation. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala. Ang bigat ng pangako sa kanyang kapatid ay wala pa sa bigat ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Ang babaeng pinoprotektahan niya mula sa mundo ay siya na ngayong kumakalaban sa kanya. Ang katahimikan sa loob ng kanilang dining room ay mas mabigat kaysa sa pinakamatinding sigawan. Para silang nasa loob ng isang korte at si Clarice ang hukom, ang taga-usig at ang tagahatol. Lahat sa iisang katauhan. Si Rafael naman ang akusadong wala ng karapatang magsalita. Clarice, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Rafael. Ang boses ay basag. Ibinaba niya ang mga papel sa lamesa na parabang napakainit ng mga ito at napapaso ang kanyang mga kamay. Nakasulat na dyan ang lahat, Rafael. Malinaw pa sa sikat ng araw. Sagot ni Clarice, ang boses ay walang emosyon. Malamig. Kasing lamig ng sahig na gawa sa marmol. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nakita ko kayo. Napaangat ang tingin ni Rafael. Ang alin? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Clarice. Huwag na tayong maglokohan. Nakita kita. Kasama mo siya. Kasama mo ang bata. Ang huling salita ay halos hindi niya masabi. Tila isang tinik na bumara sa kanyang lalamunan. Nakita ko kayong parang isang masayang pamilya. Nakita kong binibigyan mo siya ng pera. Kaya itigil mo na ang pagsisinungaling. Ang bawat salita ay isang akusasyon. Isang pako na lalong bumabaon sa dibdib ni Rafael. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipaliwanag ang lahat. Ang tungkol sa kapatid niya, ang utang, si Hector, ang panganib. Gusto niyang sabihin, nagkakamali ka, mahal.
Ginagawa ko to para sa'yo, para protektahan ka. Pero paano? Kung sasabihin niya ang totoo, ano ang gagawin ni Clarice? Ang asawa niyang matapang at palaban? Tiyak na hindi ito aatras. Gagamitin nito ang batas. Isusuplong niya si Hector. At sa proseso, ilalagay niya ang sarili sa kapahamakan. Mas gugustuhin pa ni Rafa nakamuhian siya ni Clarice kaysa makitang masaktan ito. Clarice, pakinggan mo ako. Pagsusumamo ni Rafael, lumapit siya sa kanya. Sinubukang abutin ang kanyang mga kamay. Pero mabilis itong iniwas ni Clarice. Tumayo na, para bang ang paglapit ni Rafael ay isang banta. Wala na akong gustong marinig, sigaw niya. At sa wakas, lumabas din ang sakit at galit na kanina pa niya itinatago. Tapos na ako sa mga palusot mo, sa mga kasinungalingan mo. Araw-araw sinungaling ka sa akin. Habang ako, parang tangang nagtatrabaho. Ipinagmamalaki ka. Yun pala, pinagtatawanan na ako ng buong mundo. Nanginginig ang kanyang mga labi. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pinagmukha mo akong tanga, Rafael, at yan ang bagay na hinding-hindi ko mapapatawad. Hindi totoo yan, mahal. Bulong ni Rafael, ang kanyang puso ay dinudurog sa bawat luhang pumapatak mula sa mga mata ng kanyang asawa. Magtiwala ka sa akin. Please, magtiwala ka lang. Umiling si Clarice, kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Tiwala? Paano ako magtitiwala? Binigyan kita ng pagkakataon kagabi. Tinanong kita tungkol sa pera. At anong ginawa mo? Nagsinungaling ka pa rin sa harap ko. Tapos na, Rafael. Ang tiwala, minsan lang yan ibinibigay at sinira mo na. Ipinatong niya ang isang ballpen sa ibabaw ng mga papel. Pirmahan mo. Utos niya, ang boses ay muling naging matigas. Kung may natitira ka pang kahit katiting na respeto para sa akin, pirmahan mo yan. Huwag na nating palakihin pa ang iskandalo. Let's do this cleanly, quietly, para matapos na ang kahihiyan ko. Tinitigan ni Rafael ang ballpen, pagkatapos ay ang mukha ni Clarice. Nakita niya ang determinasyon dito. Wala nang puwang para sa paliwanag. Ang isip niya ay sarado na. Ang hatol ay naibigay na. Alam ni Rafael na may dalawa siyang pagpipilian. Ang una, ipaglaban ang kanyang panig, sabihin ang totoo, at isugal ang kaligtasan ni Clarice. Ang pangalawa, tanggapin ang parusa, akuin ang kasalanang hindi niya ginawa, at hayaan siyang umalis. Sa paraang yun, mailalayo niya si Clarice sa gulo, sa panganganib, sa mga taong tulad ni Hector. Ang sakit ng paghihiwalay ay mas nanaisin niya kaysa sa sakit na makitang napapahamak ito. Ang pag-ibig ay isang sakripisyo, at ito na ang pinakamabigat na sakripisyong gagawin niya. Dahan-dahan, pinulot ni Rafael ang ballpen. Ang kamay niya ay nanginginig. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na huwag ituloy. Pero ang isip niya ay buo na. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa dilim, nakita niya ang mukha ni Clarice na nakangiti. Ang alaala ng kanilang kasal. Ang lahat ng kanilang mga pangarap. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa rin. Itinapat niya ang dulo ng ballpen sa linya niya kung saan nakalagay ang kanyang pangalan. At sa isang mabilis ngunit mabigat na galaw, pumirma siya. Tumayo siya. Hindi niya tiningnan si Clarice. Alam niyang kung titingnan niya ito, bibigay siya. Paalam, Clarice. Sabi niya sa isang halos pabulong na boses. Naglakad siya palayo. Kinuha niya ang isang maletang nakahanda na pala sa may tabi ng pinto. Naglakad siya palabas ng bahay na minsan ay tinawag nilang tahanan. Narinig niya ang malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Kasabay nito, narinig niya ang isang mahinang hikbi. At sa mga sandaling iyon, alam ni Rafael na hindi lang isang pinto ang nagsara, kundi ang isang buong kabanata ng kanilang buhay. Ang bahay ay sobrang tahimik.
Isang katahimikan na nakakabingi. Isang katahimikan na sumisigaw sa bawat sulok. Ang bawat upuan, bawat litrato sa dingding, bawat gamit na naiwan ni Rafael ay tila isang multo na nagpapaalala kay Clarice ng kanyang tagumpay. Nanalo siya. Napapirma niya si Rafael. Nakuha niya ang gusto niya. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang natalo? Ilang araw na ang lumipas. Bumalik na sa normal ang lahat o yun ang pilit niyang sinasabi sa sarili niya. Nakakapag-focus na siya sa trabaho. Ang mga bulungan sa opisina ay napalitan ng mga tingin ng respeto. Si Atty. De Leon, ang babaeng walang inuurungan, ay nagbabalik. Ngunit pagsapit ng gabi, pag-uwi niya sa bahay na walang sumasalubong, ang lahat ng kanyang tapang ay naglalaho. Doon niya nararamdaman ang bigat ng kanyang desisyon. Doon niya hinahanap-hanap ang presensya ni Rafael, ang boses nito, maging ang mga kasinungalingan nito. Ang tagumpay ay may lasang abo. Isang gabi, habang nakaupo siya sa sala at umiinom ng alak, sinusubukang patulugin ang sakit. May kumatok sa kanyang pinto. Isang mahina, halos nag-aalangang katok. Sino naman ang bibisita sa kanya ng ganitong oras? Hindi niya ito pinansin. Kumatok ulit. Mas malakas na ngayon. May kasamang pagmamadali. Naiinis na tumayo si Clarice. Sino ba yan? Sigaw niya, piso niya. Ate Clarice. Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot. Si Maria po ito. Maria. Ang pangalan ay tumama sa kanya na parang kidlat. Ang babae sa litrato. Ang babaeng kabit. Isang alon ng galit ang biglang bumuhay kay Clarice. Anong karapatan niyang pumunta dito? Buong tapang niyang binuksan ang pinto. Handang ipamukha sa babae ang lahat ng kasalanan nito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi isang palaban na kabit, kundi isang babaeng wasak na wasak. Ang buhok ni Maria ay magulo. Ang kanyang mga mata ay mugtong-mugto sa kaiiyak. At ang kanyang mukha ay puno ng takot at desperasyon. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Clarice. Biglang lumuhod si Maria sa kanyang harapan, humahagulgol. Ate Clarice, patawarin niyo po ako. Patawad po. Nagulat si Clarice. Hindi niya ito inaasahan. Tumayo ka dyan. Anong sinasabi mo? Ako po ang may kasalanan ng lahat, sabi ni Maria sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ako po ang nagpadala sa inyo ng mga litrato. Natigilan si Clarice. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ano? Kailangan ko po ng tulong niyo, ate. Pagpapatuloy ni Maria, ang mga salita ay lumalabas na sa kanyang bibig na parang isang rumaragasang ilog. Ang asawa ko po, ang kapatid ni Kuya Rafael, bago siya namatay, may naiwan siyang malaking utang. Sa mga loan shark, palagi po nila kaming tinatakot. Si Kuya Rafael lang po ang tumutulong sa amin. Siya po ang nagbabayad buwan-buwan para protektahan kami, para protektahan ka. Ang bawat salita ni Maria ay isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Clarice. Ang mga pag-alis ni Rafael, ang pera, ang mga lihim na tawag. Pero bakit mo ipinadala ang mga litrato? Bakit mo kami sinira? Tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay nanginginig na rin. Dahil wala na po akong maisip na ibang paraan, sabi ni Maria. Ang mukha ay puno ng pagsisisi. Lumalaki na po ang hinihingi nila. Natakot po ako para kay Kuya Rafael. Alam kong hindi niya sasabihin sa inyo dahil ayaw niyang madamay kayo. Naisip ko na kung gagawa ako ng iskandalo, kung iisipin niyong may kabit siya. Bilang isang magaling na abogado, iimbestigahan niyo po siya. At sa huli, malalaman niyo ang totoo. At kapag nalaman niyo ang totoo, kayo lang ang makakatulong sa amin. Kayo lang ang makakalaban sa kanila gamit ang batas. Isang desperadong plano. Isang plano na isinilang mula sa takot, na nauwi sa isang trahedya. Napaurong si Clarice, napasandal siya sa pader.
Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Ang lahat ay kasinungalingan, pero hindi ang kasinungalingan na inakala niya. Si Rafael ay hindi taksil. Si Rafael ay isang martir. Sinasalo niya ang lahat ng problema, tiniis ang lahat ng sakit para lang iligtas sila. At ano ang ginawa niya? Hinusgahan niya ito, kinondena, at itinaboy palayo. Ang sakit na naramdaman niya nung una niyang makita ang mga litrato ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Isang sakit na dulot ng pagsisisi, isang sakit na dulot ng katotohanang sinaktan niya ang taong walang ibang ginawa kundi ang protektahan siya. Tumingin si Maria sa kanya. Ang mga mata ay puno ng takot. Ate Clarice, kailangan niyo pong tulungan si Kuya Rafael. Ngayong gabi, makikipagkita siya kay Hector para ibigay ang huling pera na meron siya. Mapapahamak siya. Galit na galit si Hector dahil kulang pa rin ang pera. Baka kung anong gawin nila sa kanya. Ang mga salitang yon ang gumising sa natutulog na abogado sa loob ni Clarice. Nawala ang sakit, nawala ang pagsisisi. Ang tanging natira ay isang nag-aalab na pangangailangan na itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno na ng determinasyon. Saan sila magkikita? Ang daan patungo sa isang luma at abandonadong bodega sa may bandang Kamanava ay madilim at baku-bako. Ang tanging ilaw lang ay mula sa buwan at sa headlight ng kotse ni Clarice. Bawat lubak sa kalsada ay isang dagok sa kanyang dibdib, isang paalala sa bawat segundong nasasayang. Katabi niya si Maria, nanginginig sa takot at patuloy na nagdarasal sa mahinang boses. Dito na po yun, ate. Turo ni Maria sa isang malaking istrukturang yari sa yero na kinakalawang na. Ipinatay ni Clarice ang headlight ng kotse at ipinarada ito sa di kalayuan, sa likod ng ilang matataas na talhib. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kita nila ang isang itim na van na nakaparada malapit sa entrada ng bodega. May dalawang lalaking nakatayo sa labas, naninigarilyo. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas, anuman ang mangyari. Mariing utos ni Clarice kay Maria. Kinuha niya ang kanyang cellphone, inon niya ang video recorder, at maingat na inilagay sa bulsa ng kanyang dibdib. Tinitiyak na ang lente ay nakalabas ng bahagya para makakuha ng video. Huminga siya ng malalim. Ang takot ay nandyan, gumagapang sa kanyang sistema. Ngunit mas matindi ang galit at ang determinasyon. Ito na ang pinakamahalagang kaso ng kanyang buhay at hindi siya papayag na matalo. Sa loob ng bodega, nakatayo si Rafael sa gitna. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilyang nakabitin sa itaas, nagbibigay ng mga mahahabang anino sa paligid. Sa harap niya ay si Hector, isang lalaking malaki ang katawan, puno ng tattoo, at may malamig na ngiti sa labi. Sa likod nito, may 3 pa siyang kasama. O Rafael, ang tapat nating bayani, pang-uuyam ni Hector. Nasaan na ang pera? Walang imik na inabot ni Rafael ang isang itim na bag. Laman niya ng lahat ng naipon ko. Binuksan ni Hector ang bag. Kumuha siya ng isang bungkos ng pera. Binilang ito ng mabilis. Pagkatapos, umiling siya at tumawa. Ano to, Rafael? Biro ba to? Kulang pa rin to. Wala na akong ibang maibibigay, sabi ni Rafael, na natiling matatag. Pero mangako ka, pagkatapos nito, tigilan niyo na ang pamilya ng kapatid ko. Muling tumawa si Hector, isang tawang nakakakilabot. Alam mo, ang gusto ko sa'yo, matapang ka. Pero minsan, ang tapang, katangahan din iyan. Itinapon niya ang bag sa sahig. Kumalat ang pera. Sa isang senyas niya, ang mga kasama niya ay lumapit at pinalibutan si Rafael. Dahil kulang ang bayad mo, sabi ni Hector, habang nilalaro ang isang bakal na tubo sa kanyang kamay. Siguro, katawan mo na lang ang ipambabayad mo sa interes. Itinaas ni Hector ang tubo. Ipinikit ni Rafael ang kanyang mga mata, handa sa pagtama nito.
Biglang isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanilang lahat. Ang malakas na busina ng isang kotse ang bumasag sa katahimikan. Lahat sila ay napalingon sa entrada ng bodega. Dahan-dahang naglakad papasok ang isang babae. Ang kanyang anino ay humahaba dahil sa liwanag ng kotse sa kanyang likuran. Si Clarice. Rafael, sigaw niya. Clarice, anong ginagawa mo dito? Umalis ka. Sigaw ni Rafael, puno ng pagkabigla at takot para sa kanya. Ngunit hindi natinag si Clarice. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Huminto siya ilang metro mula kay Hector. Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa, na para bang isa itong maruming basahan. At sino ka namang magandang binibini? Tanong ni Hector. May halong paghanga at panggagago. Ako si Attorney Clarice De Leon. Pakilala niya, ang boses ay matatag at malinaw. Asawa ng taong yan at abogado niya. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Kanina pa kayo nakarecord. Bawat salita, bawat pagbabanta, malinaw na malinaw. Nagtawanan ang mga tauhan ni Hector. At anong gagawin mo dyan, Miss Abogado? Ipapapanood mo sa amin? Hindi ngumiti si Clarice. Hindi. Gagamitin ko yan bilang Exhibit A sa kasong isasampa ko laban sa inyo. Violation of Republic Act 9484 o ang Lending Company Regulation Act, illegal lending, collection of excessive interest rates, at dahil sa hawak mong tubo. Turo niya sa bakal na hawak ni Hector. Dagdag pa natin ang grave coercion at attempted physical injury. Gusto mo bang i-compute ko kung ilang taon yan sa kulungan? Nawala ang ngiti sa mukha ni Hector. Ang mga tauhan niya ay nagkatinginan. Matapang ka, sabi ni Hector. Ang boses ay mababa na at puno ng pagbabanta. Pero nandito ka sa teritoryo ko. Walang batas dito. Diyan ka nagkakamali, sagot ni Clarice, hindi natatakot. Ang batas ay nasa lahat ng lugar at sa pagkakataong ito, nasa panig ko. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Una, bitawan mo ang asawa ko. Kalimutan niyo na ang utang na ilang beses na niyang binayaran dahil sa interes niyo at hindi na kayo magpapakita kahit kailan. Pangalawa, ituloy mo ang binabalak mo at sisiguraduhin ko, bukas na bukas din, makikita mo ang pangalan mo sa lahat ng balita bilang leader ng isang loan shark syndicate. Ikaw ang pumili. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa bodega. Tinitigan ni Hector si Clarice. Nakita niya sa mga mata nito ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga tauhan niya. Isang babaeng walang kinatatakutan dahil ipinaglalaban niya ang taong mahal niya. Bumuntong hininga si Hector. Ibagsak niya ang hawak na tubo sa sahig. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw. Hindi pa tayo tapos, sabi niya, idinuro si Rafael. Pagkatapos, tumalikod siya. Tara na. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Isa-isang naglakad palabas ang mga lalaki, sumakay sa kanilang van, at mabilis itong pinaharurot palayo. Naiwan si Clarice at Rafael sa gitna ng bodega, napapalibutan ng nagkalat na pera. Nang mawala na ang van, doon lang naramdaman ni Clarice ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tumingin siya kay Rafael. Nakatitig lang ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagtataka, pag-alala, at isang emosyon na hindi niya mabasa. Ang abogadong palaban ay nawala. Ang natira ay si Clarice, ang asawang handang harapin ang lahat para sa kanya. Ang biyahe pabalik sa kanilang bahay ay balot sa isang mabigat na katahimikan. Hindi ito ang katahimikang puno ng galit at akusasyon tulad ng dati, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi, ng mga emosyong hindi mailabas. Pagpasok nila sa pinto, ang tahanan na minsan ay naging korte ng kanilang paghihiwalay, ay tila naging isang silid-hintayan. Si Clarice ang unang bumasag sa katahimikan. Umupo ka muna, sabi niya sa mahinang boses. Kukuha ako ng first aid kit. Napansin niya ang isang maliit na galos sa braso ni Rafael.
marahil mula sa pagtulak ng isa sa mga tauhan ni Hector. Si Rafael ay sumunod lang na parang isang batang napagalitan, umupo sa sofa at hinintay siya. Kumuha ng bulak at gamot si Clarice. Lumuhod siya sa harap ni Rafael at dahan-dahang sinimulang gamutin ang sugat nito. Ang bawat dampi ng kanyang kamay sa balat nito ay tila isang paghingi ng tawad. Hindi na napigilan ni Rafael. Hinawakan niya ang kamay ni Clarice. "Bakit mo ginawa yon, Clarice?" Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Bakit ka pumunta doon? Alam mo ba kung gaano kapanganib ang ginawa mo?" Sa tanong na yon, lahat ng pader na pinilit itayo ni Clarice sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Binitawan niya ang bulak. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha. Yumuko siya at ang kanyang mga luha ay tumulo sa kamay ni Rafael na hawak niya. "Patawarin mo ko, Rafael," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Patawarin mo ko. Hindi ako naniwala sa'yo. Hinusgahan kita. Dapat nakinig ako sa puso ko, pero mas pinakinggan ko ang sinasabi ng ibang tao. Ang takot ko sa kahihiyan." Itinaas ni Rafael ang mukha ni Clarice gamit ang kanyang kamay. Pinunasan niya ang mga luha nito. "Shh! Ako rin ang may kasalanan," malumanay na sabi ni Rafael. "Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Dapat nagtiwala ako sa iyo. Dapat nagtiwala ako na sapat ang pagmamahal mo para maintindihan ako, para tulungan ako. Pero natakot ako. Natakot akong madamay ka. Ang pagprotekta sa iyo ang tanging nasa isip ko." Tinitigan nila ang isa't isa. Sa mga mata ng bawat isa, nakita nila ang parehong sakit, ang parehong pagsisisi at ang parehong pagmamahal na hindi kailanman nawala. "Bakit hindi mo sinabi?" Tanunglit ni Clarice. Ang boses ay halos pabulong na. "Napamangkin mo si Lia? Na yun ang pangako mo sa kapatid mo? Dahil ang pagprotekta sa kanila at ang pagprotekta sa iyo ay naging iisang bagay sa isip ko. Ayokong maging target ka rin ni Hector," paliwanag ni Rafael. "Pero mali ako. Dapat pala, hinayaan kitang maging kakampi ko." "Kakampi mo ako, Rafael, noon pa man," sagot ni Clarice. "Kahit noong galit na galit ako sa'yo, hindi nawala yon." Sa mga sandaling iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay nawala na. Ang natira na lang ay 2 taong nasaktan, nagkamali, pero buong pusong nagmamahalan. Niyakap ni Clarice si Rafael ng napakahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito. Ang yakap na minsan ay naging malamig at dayuhan ay muling naging ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo para sa kanya. Gumanti ng yakap si Rafael at sa wakas, naramdaman niya ang paggaan ng pasan na matagal na niyang binubuhat ng mag-isa. "Paano na ngayon?" tanong ni Clarice. Hindi pa rin bumibitaw sa yakap. "Si Maria at si Lia, hindi na sila ligtas doon." "Alam ko," sagot ni Rafael. "Kung ganon." Humiwalay ng bahagya si Clarice at tumingin sa kanya. May bagong determinasyon sa kanyang mga mata. "Dito muna sila. Sa atin. Hanggat hindi natin naaayos ang lahat." Nagulat si Rafael sa sinabi niya, pero nakita niya ang sinseridad dito. Isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. "Sigurado ka?" Tumango si Clarice. "Ako ang nagsimula ng gulo na to dahil sa maling akala. Hayaan mong ako ang tumulong na ayusin." Kinabukasan, maaga pa lang, magkasama na silang pumunta sa bahay ni Maria. Dala-dala ang ilang gamit, pansamantalang isinakay nila si Maria at ang natutulog pang si Lia sa kanilang kotse. Sa unang pagkakataon, ang pamilya na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay ay magsasama-sama sa ilalim ng iisang bubong. Habang nagmamaneho si Rafael pauwi, pasulyap-sulyap siya kay Clarice na nasa passenger seat. Nakatingin ito sa labas ng bintana, malalim ang iniisip. Maya-maya, tumunog ang cellphone ni Clarice. Isang email mula sa kanyang opisina.
Binasa niya ito at biglang nanigas ang kanyang mukha. Ano yan? Tanong ni Rafael. Ipinakita sa kanya ni Clarice ang screen ng telepono. Isang formal na dokumento mula sa korte. Isang kaso ng grave slander and libel ang isinampalaban kay Rafael de Leon. Ang nagsampa, isang ginoo na nagngangalang Hector. Ginagamit ng kalaban ng batas para labanan sila. Ang unang ilang araw ay puno ng ilangan. Si Maria ay laging nakayuko, kumikilos na parang anino sa loob ng bahay, laging humihingi ng tawad sa bawat maliit na bagay. Si Lia naman, ang munting bata na nasa gitna ng lahat, ay laging nagtatago sa likod ni Rafael, nahihiya at natatakot sa bagong paligid. Si Clarice, sa kabilang banda, ay nahaharap sa isang bagong uri ng hamon. Hindi ito kalaban sa korte, hindi ito isang kasong kailangang pag-aralan. Ang kalaban niya ay ang sarili niyang awkwardness, ang kanyang pagsisisi, at ang katotohanang hindi siya marunong makitungo sa isang bata. Ngunit ang kasong isinampa ni Hector ay naging isang pilit na dahilan para sila ay magkaisa. Ang kanilang hapagkainan, na dati naging entablado ng kanilang pag-aaway, ay naging isang war room. Sa gabi, pagkatapos patulugin si Lia, maglalatag sila ng mga dokumento sa lamesa. Si Clarice, sa kanyang abogado mode, ay nagpapaliwanag ng mga estratehiya. Si Rafael naman ay nagbibigay ng lahat ng detalye na alam niya tungkol kay Hector at sa mga transaksyon nila. Si Maria, sa umpisa, ay tahimik lang. Ngunit kalaunan ay nagsimula na ring magbahagi ng mga impormasyon, mga pangalan, petsa at lugar na narinig niya mula sa kanyang yumaong asawa. This is a classic intimidation tactic, paliwanag ni Clarice isang gabi habang binabasa ang demanda ni Hector. Gagamitin niya ang kaso para takutin tayo at piliting iatras ang anumang balak nating isampang kaso laban sa kanya. He's turning the tables on us. Magaling. Anong gagawin natin? Nag-aalalang tanong ni Rafael. Tumingin si Clarice sa kanya, pagkatapos ay kay Maria. Sa mga mata niya ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. What we do best, we fight back with the truth. Habang abala sila sa paghahanda sa kaso, isang di inaasahang bagay ang nagsimulang mangyari sa loob ng bahay. Ang mga pader ng ilangan ay unti-unting gumuho. Isang hapon, naabutan ni Rafael si Clarice sa sala. Nakatitig sa natutulog na si Lia sa sofa. Ang mukha ng bata ay napakaamo, walang kamalay-malay sa gulong nangyayari sa paligid niya. Kamukha siya ng kapatid ko, mahinang sabi ni Rafael, tumabi kay Clarice. Tumango si Clarice. Nakikita ko. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, nagsalita siyang muli. Rafael, paano kung pagkatapos ng lahat ng ito, manatili na sila dito? Tumingin si Rafael sa kanya, nagulat. Clarice, seryoso ako, sabi ni Clarice, nakatingin na ngayon kay Rafael. Hindi na ligtas para sa kanila na bumalik doon. At si Lia, kailangan niya ng isang kumpletong pamilya, isang tahanan. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magbago ang kilos ni Clarice. Hindi na lang siya ang abogadong naghahanda sa kaso. Nagsimula siyang maging isang ina. Isang gabi, nagising si Lia dahil sa isang masamang panaginip. Si Clarice ang unang nakarinig sa iyak nito. Pumunta siya sa kwarto. Sa halip na tawagin si Rafael, siya mismo ang umupo sa tabi ng kama. Hinaplos ang buhok ng bata at kinantahan ito ng isang lumang lalabay na kinakanta sa kanya ng kanyang ina. Nakatayo si Rafael sa may pintuan. Tahimik na pinapanood ang lahat. Ang puso niya ay tila umaapaw. Ang babaeng mahal niya, ang abogadong kinatatakutan sa korte, ay may pusong kayang mag-alaga at magmahal ng walang hanggan. Nakita niya hindi lang ang asawa niya, kundi ang ina ng pamilyang sabay nilang bubuuin. Nang makatulog muli si Lia, dahan-dahang lumabas ng kwarto si Clarice at isinara ang pinto. Nagulat siya
nang makita si Rafael na naghihintay, may ngiti sa mga labi. "Salamat," sabi ni Rafael. "Para saan?" tanong ni Clarice. "Para sa lahat," sagot ni Rafael. "Para sa pagtanggap sa kanila, para sa pagiging ikaw." Sa mga sandaling iyon, nagdesisyon sila. Hindi lang nila tutulungan si Maria at Lia. Formal nilang aampunin si Lia. Bubuo sila ng isang bagong pamilya mula sa mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan. Mas naging determinado silang manalo sa kaso. Ito ay hindi na lang para sa kanila, kundi para na rin sa kinabukasan at kaligtasan ni Lia. Isang araw bago ang unang pagdinig sa korte. Gabi na. Tahimik na ang buong bahay. Si Clarice ay nasa kanilang study, nagbabasa ng mga huling detalye para sa kaso. Si Rafael ay pumasok, may dalang-dalawang tasa ng mainit na kape. "Hindi ka pa ba matutulog?" tanong niya. "Malapit na. Sinesigurado ko lang na lahat ay handa," sagot ni Clarice. Tinanggap ang kape. "Kinakabahan ako, Raf. Bakit naman? Ikaw si Attorney Clarice De Leon. Kaya mo iyan." "Iba ito. Personal to," sabi ni Clarice. "Ang nakataya dito ay ang pamilya natin." Habang nag-uusap sila, isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Crash! Ang tunog ng nabasag na salamin mula sa sala. Mabilis silang napatakbo. Ang malaking bintana sa kanilang sala ay basag. Sa gitna ng sahig ay may isang malaking bato. May nakataling papel sa bato. Nanginginig na kinuha ni Rafael ang papel. Binasa niya ito ng malakas. Ang boses ay puno ng galit na hindi maitago. "Umatras ka sa kaso. Ang pagbabanta ay malinaw. Ang laban ay hindi na lang sa loob ng korte. Dinadala na ni Hector ang laban sa loob mismo ng kanilang tahanan. Ang courtroom ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat. Halos mahirap hingahan. Sa isang panig, nakaupo si Hector, kampante, napapaligiran ng kanyang matikas na abogado, tila siya pa ang biktima. Sa kabilang panig, naroon si Rafael. At sa tabi niya, bilang kanyang counsel, ay si Clarice. Hindi siya natakot sa pagbabanta. Bagkus, mas lalo pa itong nagpaalab sa kanyang determinasyon. "The prosecution may call its first witness," sabi ng hukom. Ang abogado ni Hector ay nagpresenta ng mga pekeng dokumento at bayarang testigo na nagsasabing si Rafael ang nanira sa pangalan ng lehitimong negosyante na si Hector. Magaling silang magsalita, ngunit alam ni Clarice na ang lahat ay isang palabas. Nang si Clarice na ang tumayo para mag-cross-examine, isang bagong enerhiya ang bumalot sa silid. Ito ang kanyang teritoryo. Ginoong testigo. Simula niya sa isang bayarang testigo. "Sinasabi ninyo na nakita ninyong si Mr. De Leon ang nagsimula ng gulo? Ngunit ayon sa records ng inyong cellphone company na nakuha namin sa pamamagitan ng isang subpena, kayo ay nasa kabilang lungsod noong araw na yon. Maaari niyo bang ipaliwanag kung paano nangyari iyon?" Natigilan ng testigo. Nagsimula itong mamutla. Isa-isang binaklas ni Clarice ang bawat kasinungalingan, gamit ang mga ebidensyang hindi matitinag, bank records, phone logs, CCTV footage na nakuha niya mula sa mga lugar na malapit sa bodega. Ang huling isinalang niya sa witness stand ay si Maria. Nanginginig sa umpisa, ngunit habang nagsasalita at ginagabayan ni Clarice, unti-unti siyang lumakas. Isinalaysay niya ang lahat. Ang utang ng kanyang asawa, ang pananakot ni Hector, ang kabayanihan ni Rafael. Ang huling alas ni Clarice ay ang video na nakuha niya mula sa kanyang cellphone nung gabi sa bodega. "Your Honor, we would like to present Exhibit A." Ipinakita sa malaking screen sa loob ng courtroom ang buong pangyayari, ang pagbabanta ni Hector, ang hawak niyang tubo, ang pag-amin niya sa utang. Ang buong silid ay natahimik. Ang kumpiyansa sa mukha ni Hector ay biglang naglaho. "Wala na po akong ibang katanungan, Your Honor," sabi ni Clarice.
at umupo sa tabi ni Rafael. Ang desisyon ng hukom ay mabilis at malinaw. Hindi lang ibinasura ang kaso laban kay Rafael, kundi nag-issue rin ng warrant of arrest para kay Hector at sa kanyang mga tauhan para sa mga kasong isinampa ni Clarice. Bago pa man makatayo si Hector, ang mga pulis ay pumasok na sa courtroom. Dinakip siya roon mismo. Habang dinadala siya palabas, ang kanyang mga mata ay puno ng galit na nakatutok kay Clarice. Ngunit hindi natinag si Clarice. Tiningnan niya lang ito ng diretsyo. Isang tingin na nagsasabing, tapos na ang laro. Tagumpay. Ngunit ang araw nila ay hindi pa tapos. Mula sa Regional Trial Court, dumiretso sila sa isang mas maliit at mas tahimik na silid, ang Family Court. Walang media, walang mga usisero. Ang naroon lang ay sila, si Maria, si Leah, at ang social worker. Nang tawagin ng hukom si Clarice, tumayo siya. Ngunit ang nagsasalita ngayon ay hindi si Attorney De Leon, ang Iron Lady. Ang nagsasalita ay si Clarice, ang asawa, ang tiyahin, ang ina. Your Honor, simula niya, ang boses ay malumanay at puno ng emosyon. Matagal kong inakala na ang hustisya ay nakikita sa pagpapanalo ng kaso sa pagpapatunay na ako ang tama. Pero natutunan ko po sa mga nakalipas na linggo na ang tunay na hustisya ay hindi tungkol sa pagiging tama. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. Tumingin siya kay Leah na nakaupo sa pagitan ni Rafael at Maria. Hawak ang isang maliit na manika. Ang paggawa po ng tama para sa batang ito, pagpapatuloy niya, ay ang bigyan siya ng isang tahanan na puno ng pagmamahal at seguridad. Isang tahanan kung saan hindi niya kailangang matakot. Isang pamilyang buo. Ang asawa ko po at ako, handa po naming ibigay yon sa kanya. Handa po kaming maging pamilya niya. Nang matapos ang pagdinig, ang hatol ay iginawad. Ang legal custody ni Leah ay ipinagkaloob kina Rafael at Clarice De Leon. Niyakap ni Maria ang mag-asawa, umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng pasasalamat at kaligayahan. Lumabas sila ng gusali, 3 na sila ngayon, magkakasama. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa kanilang mga mukha. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Clarice sa isang banda at sa kabilang banda, buhat-buhat niya si Leah. Napatingin si Clarice sa kanyang mag-ama. Ang puso niya ay puno. Ito ang hustisya, bulong niya sa sarili. Hindi ang panalo sa korte, hindi ang pagpapakulong sa masasamang tao, kundi ito, ang pagiging magkakasama, ang paghilom, ang pag-ibig na sinubok ng kasinungalingan at mga tsismis, ngunit sa huli ay mas lalong tumibay dahil sa katotohanan. Tumingin si Rafael sa kanya at ngumiti. Isang nangiting nagsasabing, nagsisimula pa lang tayo. At habang naglalakad sila palayo, papalubog ang araw sa kanilang likuran, alam ni Clarice na tama siya. Ito ang kanilang bagong simula. Isang pamilyang isinilang mula sa sakit, binuo ng pagpapatawad, at pinagtibay ng pag-ibig na kayang lampasan ng anumang pagsubok.